Sa init ng panahon ngayon, sino ba naman ang hindi tatagaktak ang pawis? Ang heat index nga sa Metro Manila umaabot ng 35 degrees Celsius. Parang nasa air fryer lang daw ang peg. Ang iba, idinadaan na lamang sa makukulit na TikTok videos ang init ng panahon. Ang estudyante ngang ito, pangmalakasan ang dinalang electric fan sa klase. Pangmalakasan niya. Si kuya naman, di na raw baling walang love life basta may electric fan. Pero para sa 27-year-old na si Mano, maski tumutok pa siya sa electric fan, habang kumakain ng malamig na halo-halo, tagaktak pa rin ang kanyang pawis. Ever since bata, talagang pawisin na rin po talaga. Kasi pag naglalaro sa labas. And then, growing up, elementary, high school, sumali po sa mga organizations like dance troupe. So, during rehearsals, pawisin din po talaga. Then, nung college, in a state university, medyo limited din yung electric fans. Ayun po, manifestation na pawisin din po talaga during college and until now. Professor sa isang kolehiyo si Mano. At tuwing umaga, sa tuwing magko-commute, papunta pa lang mukha na raw siyang pauwi. Mantakin nyo naman kasi nagbibihis pa lang, naglalapot na si Mano. Lalo pa kapag naglakad na siya papuntang terminal. Hanggang sa makasakay ng jeep. Kaya pagdating sa kolehiyo, pwede na raw pigain ang long sleeves niya sa sobrang pawis. Ano ba yan, Mano? Pawisin ka na naman. Parang kararating mo lang, Sir Mano. Although it comes from na pa-joke siya. Pero in a way, alam mong may hint na pawisin ka nga talaga. Tapos napapansin na rin ng iba. Hindi nga lang strangers, kahit mga friends na din. Para magpatuyo ng pawis, nakagawian na raw ni Mano na tumutok sa aircon o electric fan. I'm sure guilty rin dito ang marami sa atin. Kasi I have 2 electric fans din. So, isa sa harap, isa sa likod. Para lang talaga maalis yung pawis, matuyo siya at the very least, bago maligo. Ayon sa dermatologist na si Dr. Criselda Rescobar Valencia, natural na nagpapawis ang isang tao dahil sa sweat gland sa kanyang balat. Paraan daw ito ng katawan natin para i-maintain ang normal body temperature. Kaya kapag mainit, mas marami tayong pawis na inilalabas. Para ma-cool down ang katawan, ika nga. Ang pagpapawis ay natural na pamamaraan ng katawan natin para palamigin ang sarili nito. So usually nagpapawis tayo sa mga parte ng katawan kagaya ng anit, ng mukha, kilikili, palad, tsaka mga talampakan. Dahil kapag nagpo-produce ng pawis ang ating balat, pag nag-evaporate yon, nagkakaroon ng cooling effect sa ating skin. Pero para sa mga kagaya ni Mano na nakakaranas ng excessive sweating, posibleng mayroon silang tinatawag na hyperhidrosis. Normal naman or talagang common naman na nagpapawis tayo kapag mainit yung panahon or kapag kinakabahan tayo. Pero kapag sobra-sobra yung response natin to those factors or kapag nagpapawis ka kahit wala yung mga factors na yun yung tinatawag natin na hyperhidrosis. So, pwedeng example would be, kunwari, nakikita mo talaga na tumutulo yung pawis sa palad mo or nafe-feel mo talaga na tumutulo yung pawis sa kilikili. Minsan, yung mga pasyente natin, hindi sila makahawak ng ballpen or hindi nila mabuksan yung pinto kasi sobrang madulas dahil nga sa sobrang pawis. Kung tutuusin, wala naman daw masamang dulot sa kalusugan ng hyperhidrosis. Yun nga lang, kapag pawis na tayo at humaharap sa ibang tao, medyo TO o turn off. Tandaan din daw na kapag natutuyuan tayo ng pawis, madalas dito nagsisimula ang pagkakaroon ng body odor. Ang body odor or yung hindi ganun kagandang amoy sa ating balat is because of the combination of too much pawis at saka ng bacteria. So, kapag marami ka nung isa sa dalawang yun, there's a tendency na mag-form ka talaga ng hindi magandang amoy. Speaking of pagpapatuyo ng pawis, ang pagtutok sa aircon o electric fan gaya ng ginagawa ni Mano, safe ba o totoong pwedeng pagmula ng pulmonya?
Oo nga, ako rin, kahit nung bata ako, naririnig ko na yun sa mga magulang ko. Pero hindi totoo na nagkakapulmonya kapag tumapat tayo sa aircon or sa electric fan kapag pawis. Iba yung maraming ibang rason para magkaroon ng pulmonya. Ang isa pang nakagawian ng marami, ang paglalagay ng sandamakmak na baby powder para daw hindi basta-basta pawisan. Maisasuggest mo ba yan, doktora? Ang powder or pulbos, hindi talaga siya nakakapagpatigil ng pagpapawis. It's more of for absorption ng pawis para lang din hindi siya, alam mo, hindi malagkit yung pakiramdam. Pero to say na nakakapagtigil siya ng pawis, hindi siya totoo. It's more for absorption. Para sa mga nakakaranas ng labis na pagpapawis, ang isang epektibong solusyon daw, Botox injection. Nakakatulong daw ito para mabawasan ang pagka-active ng sweat glands. Mayroon na nga rin daw ng mga oral medication para sa mga may hyperhidrosis. At syempre, ang simpleng paglalagay ng deodorant, malaki rin ang maitutulong. Pero kapag ganitong napakainit talaga ng panahon, ang higit na dapat daw nating bantayan ay ang dehydration. Kung maaari, huwag nang lumabas kapag tirik ang araw. Sumilong sa may lilim at mag-hydrate. Ang matinding kalaban sa ganitong sitwasyon, hindi pawis kundi heat stroke. Kaya naman si Mano, mag-iingat na rin daw ngayon. Kailangan po natin mag-ingat, lalo na sa panahon ngayon na super init. Kasi it's as if our body is telling us na tao ka. So, okay lang na din naman magpawis, pero at the same time, reminder siya na dahil nga sobrang init, kailangan natin mag-respond sa katawan natin. Kailangan natin siya bigyan ng water, kailangan natin kumain ng maayos, ng tulog din for sure. I think it's related. In a sense na, ayun, parang kailangan natin alagaan ang sarili natin, lalo na ang health natin, considering na napakainit kasi recently, grabe din po yung cases regarding heat strokes and grabe yung nahihimatay talaga dahil lang sa init. Ang matinding init ng panahon, maraming posibleng epekto sa panlabas at maging sa ating mismong kalusugan. Kaya sa ganitong sitwasyon, dapat mas alagaan natin ang ating mga sarili. Dapat din, chill-chill lang. Maraming salamat sa pagtutok sa Pinoy MD. Para po sa iba pang kaalaman tungkol sa ating kalusugan, mag-subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And of course, don't forget to hit the bell button for our latest updates.